Mas pinipili ng Pilipinas ang South Korea na umorder ng 6 na pinakamabilis na patrol boat kaysa sa Turkey. Pinili ng Pilipinas ang Hyundai Heavy Industries ng South Korea kaysa sa karibal na Turkey para magtayo ng 6 na offshore patrol boats, habang sinisikap nitong palakasin ang mga coastal defense nito. Papalitan ng Hyundai ang Austal Australia, na unang nanguna sa karera, ngunit pagkatapos ay nakipagsagupaan sa Maynila matapos humingi ng karagdagang pondo upang masakop ang mas mataas na gasto sa material at paggawa. Ang higanteng paggawa ng barko ng South Korea ay nahaharap sa mahigpit na kompetisyon mula sa Turkish defense firm na si Asfat, isang bagong dating. Dahil sa matinding kompetisyon, pinatamis ng dalawang kumpanya ang kanilang mga alok gamit ang mga karagdagang alok. Nagdala ang Hyundai ng mga segunda manong korvete at helicopter, habang nagdagdag si Asfat ng 2 ulap unmanned armed surface vehicle, na ginawa ng mga kapwa Turkish contractor. Sinabi ni Philippine Defense Secretary Delfin Lorenzana sa local media noong nakaraang linggo na mapupunta ang order sa Hyundai. Dapat gawin ang contract signing ngayong buwan o sa susunod na buwan, ani Lorenzana. Naglaan ang bansa ng 30 bilyong piso ng Pilipinas sa budget nito para makuha ang barko. Pinili ng Technical Working Group ng Philippine Navy ang Hyundai mula sa South Korea. Sila rin ang tagabuo ng ating 2 frigate at 2 corvette, anya, na itinuro ang Jose Rizal class missile frigates at missile-armed corvettes na ginagawa ng Hyundai para sa Maynila. Ang pagkakapareho ng mga barko, at ang kakayahan ng Hyundai na samantalahin ang heograpikong lokasyon ng South Korea upang mapabilis ang pagpapanatili ay ang mga pakinabang nito, sinabi ng Ministro ng Depensa sa isang pakikipanayam sa media ng Estado. Ang South Korea ay isang nangungunang tagagawa ng barko na may malaking fleet dahil sa patuloy na pagbabanta mula sa Hilagang Korea at China, sinabi ni Kozan Erkan, isang Turkish naval architect at defense analyst sa Nikkei Asia. Sa estratehikong paraan, nasa kanilang pambansang interes na armasan ang Pilipinas para hindi magambala ang China at panatilihing kaalyado ang Pilipinas. Habang ang mga produkto ng Hyundai ay karaniwang mas mahal kaysa sa mga produktong Turkish, ang mga alok ng South Korea ay may mga kaakit-akit na sweetener tulad ng pagbibigay ng iba pang mga ginamit na bangka at helicopter pati na rin ang mga opsyon sa murang financing, sabi ni Erkan. Hindi rin maaaring tumugma ang Turkey dahil wala itong malaking fleet at lakas sa pananalapi. Idinagdag ni Erkan na ang alok ng Australia ay binubuo ng mga aluminum naval vessel na mabuti para sa mga mauunlad na bansa, ngunit mahirap para sa mga umuunlad na bansa na mapanatili. Noong huling bahagi ng Abril, sa sideline ng Defense and Security Asia Exhibition sa Maynila, sinabi ni Lorenzana na malamang na ipaubaya niya ang pinal na desisyon sa susunod na kalihim ng pambansang depensa, na itatalaga pagkatapos ng halalan sa pagkapangulo ngayong araw, upang maiwasan ang mga akusasyon sa hating gabi deal. Pero noong Huwebes, iba ang gusto ni Lorenzana. Tingnan natin kung magagawa natin ito bago matapos ang termino ng Pangulo, anya. Para naman sa Austal, kinansela ng Pilipinas ang deal dito sa contract approval stage, matapos humingi ang Australian company ng karagdagang bayad na 12 billion pesos para mabayaran ang tumaas na gastos. Hintayin ang approval namin sa purchase contract, sabi nila tumaas ang gastos sa materials, labor and everything, ani Lorenzana. Humingi sila ng karagdagang bayad. Ang isa pang panukala mula sa panig ng Australia ay bawasan ang bilang ng mga sasakyang pandagat sa 5, anya. Ang Manila ay tinanggihan sa parehong mga account. Ang Austal ay may shipyard sa Balamban, Cebu,
at ang deal ay makakatulong sa mga lokal na trabaho at hahantong sa paglipat ng teknolohiya. Nauna nang sinabi ni Lorenzana na nagpakita ng interes sa proyekto ang mga defense contractor mula sa South Korea, Turkey, Sweden, France, India at Japan. Isang source sa ASFAT, isang Turkish state-owned company, kamakailan ang nagsabi sa Nikkei na sila at ang Hyundai ay napili bilang finalists. Ang alok ni ASFAT ay may kaakit-akit na presyo bukod pa sa panukalang magtayo ng isa sa mga barko sa Pilipinas, sabi ng mga source. Ayon sa OECD, ang Turkey sa taong 2020 ay ang ika-11 pinakamalaking ekonomiya ng paggawa ng mga barko sa mundo, na may kabuuang pagkumpleto ng barko na 268,578 gross tonelada. Sa nakalipas na dekada, nakagawa ang mga Turkish shipyard ng iba't ibang uri ng mga sasakyang dagat kabilang ang mga tanker, dry cargo ship, bulk carrier, cruise at passenger ferry, offshore service vessel, full mobile container, gas carrier, at roll-on roll-off, RO na mga barko, sabi ng OECD. Mahalaga rin ang Turkey. Hintayin ang approval namin sa purchase contract, sabi nila tumaas ang gastos sa materials, labor and everything, ani Lorenzana. Humingi sila ng karagdagang bayad. Ang isa pang panukala mula sa panig ng Australia, ay bawasan ang bilang ng mga sasakyang pandagat sa 5, anya. Ang Manila ay tinanggihan sa parehong mga account. Ang Austal ay may shipyard sa Balamban, Cebu, at ang deal ay makakatulong sa mga lokal na trabaho at hahantong sa paglipat ng teknolohiya. Nauna nang sinabi ni Lorenzana na nagpakita ng interes sa proyekto ang mga defense contractor mula sa South Korea, Turkey, Sweden, France, India at Japan. Isang source sa ASFAT, isang Turkish state-owned company, kamakailan ang nagsabi sa Nikkei na sila at ang Hyundai ay napili bilang finalists. Ang alok ni ASFAT ay may kaakit-akit na presyo bukod pa sa panukalang magtayo ng isa sa mga barko sa Pilipinas, sabi ng mga source. Ayon sa OECD, ang Turkey sa taong 2020 ay ang ika-11 pinakamalaking ekonomiya ng paggawa ng mga barko sa mundo, na may kabuuang pagkumpleto ng barko na 268,578 gross tonelada. Sa nakalipas na dekada, nakagawa ang mga Turkish shipyard ng iba't ibang uri ng mga sasakyang dagat kabilang ang mga tanker, dry cargo ship, bulk carrier, cruise at passenger ferry, offshore service vessel, full mobile container, gas carrier, at roll-on roll-off, RO na mga barko, sabi ng OECD. Mahalaga rin ang